Kakasuhan ng National Bureau of Investigation si dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng umano'y human trafficking activities sa isang KTV bar at hotel sa Pasig City na sinalakay noong Abril. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, base sa kanilang pagsusuri sa mga dokumento at floor plans ng establishmento, lumilitaw na may direktang partisipasyon umano si Defensor sa operasyon ng negosyo bilang chairman ng kumpanyang may-ari nito. Ayan o, Mike's office. Oh. Mike's office nakalagay. Yan na yung ginawa ng KTV yan. So hindi ba itatanggi ni Mike Defensor na hindi niya alam? Wala siyang kinalaman dahil sa pagpapalit pa lang ng plano, na yun yung original na plano, hindi nila pinaalam to. Sinabi ni Matibag na nakita sa investigasyon na maraming bahagi ng gusali ang binago kumpara sa orihinal na planong isinumite sa City Engineer's Office. Kabilang dito ang paglilipat ng pangunahing pasukan ng KTV bar, pagbabago sa mga hallway, at maging ang paglalagay ng hagdanan na direktang nag-uugnay sa KTV bar at hotel. Yung design, original design itong component to ay binago to suit doon sa plano nila talaga ng human trafficking. Even the design ng Chicago at the Blue Hotel is not in accordance to the plan that was submitted to the City Engineer's Office nung nagsubmit ng humingi sila ng plano. Marami silang pinalitan to accommodate yung Chicago KTV from the start pa lang. Noong Abril, una nang nagsampa ng reklamong NBI laban sa asawa at anak ni Defensor. Ayon sa ahensya, nagsisilbing presidente ng kumpanyang may-ari ng hotel ang asawa ng dating kongresista. Kakasuhan din ng NBI si Lawrence Tan, ang presidente ng Wakwak Golf and Country Club. Meron doon personality na nahuli, yung Mr. Lawrence Tan will also be filing sa kanya ng crime of solicitation. Ayon sa NBI, sa Biyernes isasampa ang kaso laban kay Defensor at Tan sa Pasig City Prosecutor's Office. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority.